Bakit mo ako isinilang na may kakambal na sumpa? Ipinakikiusap ko sa iyo na ako'y iyong dalhin sa iyong pinararaanan kasama ng Panginoong Diyos kung saan ay hindi na nila ako muling masasaktan pa. Ama! Ang unang kabanata. Alamin niyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye analog ng binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos. Higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Nakakayumot ang bansang ito. Ibang-iba ang pamamahala rito kaysa sa Madrid. Ang masama pa, puro India mga natira. Iwat talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan kayo pa din ako, sir. Pagkat nasa ilalim din ang bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kang mag-alala. Malayo-malayo si Tiago sa mga ganong tao. Sigurado naman kung hindi naman kasing saklap ang nangyari sa inyo, ang sa amin. Naku, nagasayang ka lamang po ng pera papunta rito. Mga Ginoo, kinalulugid kong pakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Nagmula siya ng Europa, sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko kay lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kurang ng San Diego, ang sa matalik na kaibigan ng aking ama. Nagkakamali ata ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit di ko kailanman naging matalik na kaibigan ng ama. Kung gayon, ay ikaw pala ang nasirang anak ni Don Rafael Ibarra. Naway ay kasiyahan ng iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri niyo tungkol sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa kanya. Gayong akong kanyang anak ay walang kaalam-alam. Mga mahal kong panawin, halina't pumunta tayo sa paganda na ang hapunan. Servidor, ipasok mo na ang tinola. O ikaw, dali mo yan rito. Pronto! Bilisan mo! Alam nyo ba, ang paborito kong ulam sa Las Pilipinas ay tinola? Es muy delicioso. Pakipatayin nga ang musika! Nakakarindi! Pakipatay nga saglit ang musika. Ilang taon ka na wala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ng iyong bayan. At totoo po niyan ay tilang aking bayan nakalimot sa akin. Kahit ako'y nasa malayo ay hindi ko nakakalimutan ang aking bayan. Totoo ba yan, Hombre? Opo, Doña Victorina. Kung ngayon, isa kang hangal na bulag iyo. Nagsayang ka pa ng pera papuntang Riopa. Kung wala ka rin naman nagustuhan. Senyores, huwag na kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din na pakikitungo niyo sa akin nung bata pa lamang ako at ngunit hindi na nga siya nagbago. Ngunit salamat pa rin sa kanya ay nagunit ako ang kanyang reverensya ay madalas na dumalo sa aming tahanan at nakakasalo sa punan ng aking ama. Ay nako! Naway tanggapin niyo ang aking sisiryung pamanin. Stansya, ituloy muna natin ang hapunan, iho. Hindi na ako tiyo, pamanin rin mga senyoras, ngunit kailangan ko ng lumisan. Uminom na lang tayo para sa Las Pilipinas. Salud! Salud! 4 na kabanata. Ibinahagi ng tenyente ang nangyari sa ama ni Ibarra, kung paano ito nakulong at namatay at nabansagang erehe at pilibustero. Ay, tatay,
Lahat ng gusto ko ay sasabihin nyo. Tama-tama ay tinignan nyo. Ginoong, ayaw mo mabasahin na naman ang sulat na ito? Umalis kayo kung ayaw nyo makulong sa kwartel. Talaga ba? Basahin ko nga yan. Hindi na ba? Hindi siya makakabasa niyan kasi mas malaki ang tiyan niyo kaysa ulo niya. Malakas ka ang bata! Huwag kang makilang dito, tanda. Bawa ka sa mga bata. Wala nang masigit pang bobo sa mga tao na pupanaling matalino. May mga tao kasing nagmamarunong sa pamamanaan ng pamalaan. Kaya't kung kayo tatulad sa mga taong ganito, ay magsisi na kayo. Ikapitong kabanata. Kinaumagahan makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyo na bintana tila may hinihintay. May saya ako at may pagkasundo tayo ng ating magulang upang ikasal, kundi hindi na ako makikita ng babae kasi matulog. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra na Diyos ang aking sinisinta. Ba't ba ako hanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwala na isinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng dilag ng taga-Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay nasa taong sumusuri ng kagandahan at mula sa aking puso. Sinasabi kong ikaw ang aking pag-ibig. Alam mo nga naman ang pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Sapagkat di ka pa naman nakakaranas nun. Hay naku, Tiago, ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manig sa dati maliligaw. Pala makasinisinta, ngunit kailangan ko na lisanin ang iyong piling. Bukas ito dos Los Santos na kailangan may kitain pa ako sa San Diego. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway maglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paano makiminamahal? Magandang umaga po, Reverencia. Magandang umaga rin, Maria, Isabel. Kung kami pupuntahan kayo, saan ang iyong tungo? Papunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. Sige, bueno. Kakasapin mo naman ang iyong ama. Naway ligtas ka ng pagtatakbay. Tingnan lamang natin kung sino masusunod. Nang umalis ang dalawa, pumanik na sa hagdan ng pare at tila may iniisip. Nasaan ka? Oh, Padre, ano ang iyong sadya? May ibig lamang ako sabihin sa'yo, Santiago. Ano ang ibig mo sabihin, Padre? Ito'y sobrang mahalaga, doon tayo sa hindi dapat tayo makita. Nang matapos ang pag-uusap, Santiago, kapakanan mo lamang ang iniisip ko. Oo, Padre, naiintindihan ko. Sige, bueno. Alis na ako, Tiago. Sabi ko na nga ba, kailingin ko rin ang masusunod. samantala, sa sementeryo ng San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay todos Los Santos na. Nag-uusap ang dalawang sepulturero tungkol sa kanilang hinuhukay. Uy, sa ibang lugar naman tayo magbukay. Mukhang bagong-bago pa yan. Pare-pareho namang bagong libing ang mayan. Ayoko nang magbukay, may dumupang mga yan. Masyado ka namang maselan kung ikaw pang humukay sa ginawa ko. 20 araw pa lang naililibing. Madilim ang gabi noon. Namatay pang aking ilawan. Nakakakilabot naman ang mga sinasabi mo yan. Natanggal pa ang mga pako sa taul, kaya lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinukay? Sino ang nagtuto sa iyo? Sino ba? Kundi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para ka namang gwardyang sibil kung magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, ilibing ko sa libingan ng mga incheck ang mga hinukay ko. Ayoko nang maghukay. Nung naghukay ako, nakatama ako ng bungo at iyon ay nabiyak. 30 kabanata. Dahil sa Todos Los Santos, nabuhay muli ang sementeryo ng San Diego dahil sa pagdagsa ng mga tao sa sementeryo. Pumunta rin si Ibarra sa sementeryo para hanapin ang puntod ng ama. Alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinaniman ko po yun ng halamang adelpa at nilagyan ng puntod ng malaking krus para hindi po ito maligo.
Kanina po tayo dito. Alam mo ba talaga ninyo ang punto ng aking ama? Dispensa po, senyor. Alam ko po talaga yun eh. Hindi ko lang po talaga alam kung bakit tayo naliligaw. Kung ganon, magtanong ka dun sa ginoong sepulturero. Walang galang na po. Alam niyo po ba kung nasa ng puntot na may malaking krus na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, ipinasunog iyon ng kurang malaki. Kung gayon, bakit tinukay ang bakay ng aking papa? Saan mo dinala ang bakay niya? Inutos ng kurang malaki na ilibing siya sa laging ano ma-check. At sinunod mo naman ang inutos niya? Hindi po, mabigat po noon ang bangkay niya at napakalakas ng ulan kaya't itinapon ko na lamang siya sa ilog. Patawad ko, senyor. Sa sobrang sakit na nadarama para sa ama, ay hindi na mapigilan ni Ibarra ang naramdaman niya. Habang pauwi, nakasalubong niya ang kura ng Santiago na si Padre Salvi. Tiningnan siya ng masama ni Ibarra at hinila ang sutana na nasuot niya. Ikaw ba ang ganun gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung alam mo yun, wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Ikaw? Sino? Sigurado ako hindi ako hinahanap, kundi ang paitan ng kukuran si Padre Damaso. Tawag ko reverensya sa aking Senyor Ibarra. Hindi niya po alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galing. Napatawad ko na siya, ngunit para sa akin, napakasakit ng sinabi niya. Gabayan nawa siya ng may kapal. Ikalawampung kabanata. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan, makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Pahinga naman tayo, kaka. Hindi ba pwede? Papagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala, ilan daw ang sasweldoin mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kayo yung sinasabi nila na ninakaw kong 2 onsang ginto. Sige na, para hindi na sila manggulot, makauwi na ako. Nako, Crispin! 2 multa na ang inabot ko sa sakristan mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo na 2 onsa ng ginto, 32 reales yun. Kumbagay 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura at lalo na ng sakristang mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihan mo sinang na ayaw na natin magsakristan. Alam ko namang paniniwalaan ka ni inang kaya ikaw na lang magsabi sa kanya. Sabihin mong may sakit ako kaya hindi ako makakauwi. Kung magsalita ng ganyan. At dumating ang tinutukoy nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Tama simbahan. Ikaw, Basilio, pag pumunta 2 reales dahil di maganda tunog na kampana. At hindi ka rin uwi las 8 kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit uhulihin ako ng gwardiya. Wala akong pakialam. At ikaw, Crispin, di ka uwi hanggat di mo nilalabas 2 onsang ginto na ninakaw mo. Kahit kailan wala kayo nung tama, pati simbahan na nakawan nyo. Hindi ko naman po yung ninakaw eh. Wala po akong ninanakaw na kahit ano. At sumasagot ka pa, ito sa'yo. Tama na po. Wala nang nagawa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigawan at daing na lamang ang kanyang naririnig. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya nang nakita ang mga Guardia Civil na tila may hinahanap sa kanilang bahay. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nahuli na ang iyong anak na mas nakakatanda. Ngunit nasaan ang mas bata? Ngunit hindi pa siya nakakauwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw na lang sasama namin sa kwartel. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo lalabas ng iyong mga anak. Diyan ka na babagay. Palapasin niyo ako dito! Krimeng iyan, ikasalanan ng Kora. Pakawala ng biyag at huwag siyang abalahin kailanman. Kung gusto niya makuha ang nawawalang ginto, magdasal siya kamo. Oh,
Makakalaya ka na daw. Wala daw papakain sa'yo ang gobyerno. Mag-aasawa-asawa ka pa, yung walang kwenta. At mag-aanak-anak ka, yung magnanakaw pa. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa kondisyon ng kulungan. Hindi na inindan ni Sisa ang nangyari sa kanya bagkus ay hinahanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Inang! Nasaan na kayo, Inang? Inang! Hoy, kayo na at ng bata! Wala! Diyos ko pa! Crispin! Basilio! Damit ni Crispin! Basilio, damit ni Crispin! May pula, may dugo. Crispin! Mapula mo dugo. Ipapahanda ko ng mga gamit bago magbukan liwayway. Ayokong makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang lahat ng aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tinig niya na wari mo'y napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung napapanaginipan ko raw ba ang sulat o ang aking ina. Maging sina Sinang at Andeng ay nakababalitang hindi raw kumakain ng kura at tila napapabayaan ng kanyang sarili. Ngunit hindi natin siya pwede kumbidahin. Tsaka may kaugalian tayo dito at isa pa, nandito na siya. Mahangin dito sa labas. Baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Maganda ang umaga, Padre. Masarap lumangap ng mga sariwang hangin. May kaganapan na mangyayari ng aking mga kaibigan. Mahali po ba kayong dumalaw? Saan magaganap ang kasiyahan? Magaganap po ito sa isang batis na malapit sa puno ng balete. Patunayan ko sa'yo na wala akong sama ng loob sa'yo. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maraming salamat ho, Padre. Mauna na ako, Maria Clara. Mauna na rin po ako, Padre. Hindi po ninyo ako nakikilala, Ginoong Crisostomo, ngunit 2 araw po ang hinintay ko sa pagbabalik ninyo dito sa San Diego. May kailangan ho ba kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan kaya't walang nais sumulong sa akin ni isa. Ngunit nawawala ang 2 kong mga anak at nabaliw ang aking asawa. Ano ho ba ang kailangan niyo sa akin? Nais ko pong humingi ng tulong. Halika at pag-usapan natin yan habang tayo ay naglalakad. Ika-23 kabanata. Habang inaantay ang pagkain na maluto, pinakanta ng kababaihan si Maria Clara. Tumanggi ito pero napilit din. Habang siya ay kumakanta, naalala niya ang mga alaala kasama si Crisostomo Ibarra. Pag natuyo na ang luha, parang nahipan ang iyong kandila. Init ay wala. Hindi ba pangako mo nung una? Di bala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay naalala.
iyan ay kasalanan ng kura, huwag na siyang abalahin. Paulan mo na. Krimeng iyan ay kasalanan ng kura. Paulan. We gon' fuck all night, you drive me crazy. Oh, you chocolate just how I like it, promise I won't bite it. I see you get excited when I put this tip inside it. I like the way you write it, ice on me, it look like siren. Just like 5-0, I got 5 hoes. Just like domino, I put the bitch, I put her. Crisostomo. Crisostomo. Crisostomo, hindi ito maaari. Hindi mamamatay si Crisostomo.